si dating Representative Colonel Bonifacio Busita ay nagpahayag ng kanyang obserbasyon, opinyon hinggil dito sa mga nagsagawa ng plunder case against sa Sara Duterte. Sa kabila nga naman ng milyon-milyon o bilyon na corruption na nangyayari, bakit yung tungkol pa rin sa anomalya sa confidential fund ang kanilang tinututukan? Nakapokus lang sila dito kay BP Sara na sa kabila ng ilang bilyon yung nakurakot sa loob ng DPWH o sa proyekto ng flood control. Hindi ito kumikilos against doon sa usapin na yun. Alam natin na ang akusasyon na yun ay nagmula sa office ng presidente bago yun kumalat. At ngayon nga ay talagang tinututukan din nila ng pamunuan ng Pangulong Marcos. Pero itong mga ilang grupo na ito na nagsampa ng plunder case against BP Sara ay hindi natin ito nakikitaan at tinutuligsa nila yung nangyaring corruption na yun sa DPWH. At kaya ko ito nais ngayon na ibahagi sa inyo kasi nga napapaisip din ako lalo na dito sa mga ginagawa kong video. Hindi tayo hindi tayo one-sided dito sa mga ibinabahagi nating video. Kung ano ang obserbasyon at balita o yung mga latest update natin ay talagang doon tayo nakapokus lamang. Kahit tayo ay napapaisip ngayon kasi may mga grupo talaga at dito nga sa video ko may nagko-comment dito na wala namang mukha. Wala, ito yung siguro sinasabi nila na mga troll na talagang hired o kinalap para magbantay ng mga katulad namin na nagbabahagi ng mga ganitong update. Kasi napapansin ko lang, kapag ang ibinabahagi ko rito ay about BP Sara at medyo, siyempre, pag nagbalita kasi tayo kung sino yung subject natin, kung ano yung nababasa natin, napapanood natin, yun lamang ang binibigyan natin ng reaction o komento. Pero kapag medyo lumilihis ako doon, abay, ang daming nagko-comment na hindi ko malaman kung saan nanggaling ng mga lungga ito at nagsusulputan na lang basta-basta at magko-comment dyan ng pang-insulto sa mga video nating ibinabahagi. Natutuwa nga ako dun kasi at least mayroon tayong mga nagko-commento dito sa ating video kahit papano. Kahit medyo mababa lang ang nanonood sa atin, dagdag points na rin yun para magkaroon ng viewers itong ating video. Isa pa ito, kapag ang aking ibinabahagi naman ay medyo pabor doon sa ating Pangulo at talagang siyempre kampante tayong nagbabahagi niyan kasi siyempre nga ang point nga natin dito, lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating gobyerno ay maibahagi natin dito. Hindi lamang tayo nakapokus sa isang tao lang. Dati ganun ako nakapokus lang ako sa isang tao, pero hindi hindi maganda ang kinalalabas. Malabas talaga doon na parang one-sided tayo. Pero siyempre, namumulat din tayo at natututo tayo sa ating mga ginagawa. Kung ano ang mali natin, kinukorek natin kahit papano. So itong ibabahagi ko sa inyo ay isang obserbasyon ito ni dating Representative Bonifacio Busita, na isa ring vlogger. Kalimutan ko na yung party list dati nito kung saan ay napanalo niya. At ito, basahin natin itong kanyang obserbasyon. Parang kine-question niya rito yung mga grupo na ito na talagang tumututok sa ginagawa ng ating VP Presidente Sara Duterte. Basahin natin Colonel Busita nagtaka kung bakit tahimik sa bilyong-bilyong korupsyon ng mga nagsampa ng kaso laban kay BP Sara Duterte. Ito yung kanyang pinakabungad o caption. So, ang nilalaman nito, basahin natin. Ang ipinagtataka lamang natin kung para sa bayan ng kanilang ipinaglalaban, bakit tahimik sila sa bilyon-bilyong piso na nagwawaldas sa pira ng ating gobyerno? Totoo, di ba? Yun kahit ako na-observe ko yan Bakit walang itong mga tao na ito, kung titingnan natin yung kamakailan, nag-upload tayo ng video,
Kaya nga sabi ng isang political analyst dun sa nabahagi ko rin kahapon, sandamakmak daw na dokumento ang kanyang nakikita against dun sa kaya BP Sara at yun nga nag-comment din yun na parang mahina yung ebidensya na yun at parang hindi walang ano kung sa ano mahina nga parang hindi ganun kalakas na ebidensya para magsampa ng plunder. At ang paliwanag pa nga doon ng analyst na yun ay kailangan ma-impeach muna ang Pangulo bago makasuhan ito ng plunder case. Parang ganun ang pagkakaintindi ko doon. Kaya yung comment doon ng isang hindi ko alam kung para sa akin ba yung komento na yun o para doon sa analyst na yun. Kaya medyo na nagdadalawang isip ako ron pero hindi ko na yung pinansin. At maraming salamat sa pagdaan mo at pagbahagi ng iyong komento dyan sa ating channel. Dito rin ako nagtataka sa mga ganitong klaseng ang ginagawa nila kasi matitita mo talaga na nakapokus lang sila kay BP Sara at hindi yung nangyaring corruption sa confidential funds, maging sa DepEd man na kinasangkutan ni BP Sara, wala yung sa laki ng halaga na nakurap doon sa flood control project. Pero bakit yun ang tinututukan nila? Dahil may dahilan yun Kaya siguro doon sila nakapokus Talagang kung minsan binabalikan ko pa rin yung video na yun na nagpahayag na may isang grupong nais magmanipula sa Presidente dahil plano nilang hindi talaga ito dapat tumakbo sa 2028. Yun ay isang obserbasyon ko lang naman. At ito tuloy natin yung binahagi dito ni Colonel Busita. Iniisip siguro ng iba na mangmang ang taumbayan at hindi nito nakikita ang ginagawa ng iba na may pinipili at may kinikilingan sa kanilang ipinaglalaban. O, di ba? Talagang ito, napakasimpleng tao itong si Colonel Busita pero alam ko rin ang kakayanan nito Kaya lang hindi lang siya pinalad na manalo sa nakaraang eleksyon bilang senador. Pero nakikita ko may puso ito sa taong bayan itong tao na ito. Nakikita ko ito sa kanyang mga ginagawa at kanyang mga vlog. Talagang balanse rin itong tao na ito Ang tunay na nagmamahal sa bayan ay walang pinipiling kulay o partido. Yun ang maganda talaga Biro mo, ang taong nag-iisip ng ganyan, diyan mo makikitaan na talagang balanse siya at talagang ang kanyang ngarin lang para sa kapakanan ng mga maliliit nating kababayan. Laging panig ng taong bayan ang pinapahalagahan. Ayun, talagang nakuha mo, sir, ang ibig ko ring nais iparating sa ating mga manonood, lalo na dito sa mga taong meron silang kinikilingan talaga at talagang kung titingnan natin ay nakapokus lang sila sa isang tao na para sa kanila ay pinakamagaling at yung pinoprotektahan nila o dahil lamang sa itong mga to ay kasama rin sa mga binabayaran. Kasi marami akong naririnig na mga ganyan na grupo na nagpapabayad para magbantay at gumawa lang ng mga kung ano-ano dito sa loob ng social media. Bantayan nila yung mga nagki-create ng mga update o news against sa kanilang amo at doon nila babanatan ito para at least yung mga ibang nanonood o nagbabasa madadivert yung isip. Inaano ko lang dapat kung talagang totoo sila, dapat ang lagi nilang iisipin kapakanan ng pangkalahatan. Ano ba ang pinakaayaw natin, di ba? Itong corruption pinakaayaw natin. Kaya nga tayo kaya nga natin kini-question ang VP Presidente o si Vice President Sara Duterte dahil sa nangyayaring confidential fund
na yun nga, ayon nga sa mga ano, nakurap o pinurakot ng ating ng grupong ito na pinangunahan ni OBP Sara Duterte. Pero bakit yung nangyayaring trilyon o bilyon na flood control project hindi sila kumikibo at parang wala silang ano doon, wala silang concern doon o hindi natin nakikitaan eh. Isang tao ang pinupukusan nila o itong pamilya Duterte lang. Marami na akong obserbasyon din. Pero ako kasi gusto ko ring patuloy pa rin po tayong magbabahagi dito sa kabila ng mga nababasa natin, sa kabila ng mga negatibong komento na nababasa natin patungkol sa ating mga ginagawa, lalo na dito sa loob ng aking channel dahil siyempre gusto ko rin lahat mabigyan ng importansya yung ating mga ibinabahagi dito, yung mga reaction natin tungkol sa mga news na ating ibinahagi. Kasi ang inuulit kong sabihin dito sa aking channel na ang ibinabahagi ko rito ay mga kinalap ko rin sa loob ng social media at gumagawa lang ako ng mga konting reaction at pag-uusapan para lang magkaroon na din ako ng sarili kong tawag dito, sarili kong content o video na may babahagi ko rin sa aking channel. At isa pa ron ay siyempre para lumawak din ang ating kaisipan at kaalaman sa mga nangyayari sa ating bayan. Dahil sabi ko nga, ulit ko itong binabanggit dito sa aking channel na kahit kukunti, natututo tayo at nalalaman natin ang mga kung ano ang nangyayari talaga sa loob ng ating bansa. Although na hindi natin masyadong naintindihan minsan yung mga malalalim na anong tawag dito, legal terms na mga ginagamit nila dahil pagdating sa batas, wala tayong ano dyan, wala tayong gaanong alam. Pero may mga alam din tayo, yung mga basic lang na talagang madalas lang natin din nababasa at naririnig. Pero yung pagdating sa malalim na usapin about sa batas natin ay medyo wala na tayo doon. So kung kung mayroon kang alam talaga at magaling ka, ibahagi mo sa mga tao o dito kung medyo, kaya nga ang sabi ko kung may mali doon sa mga ibinabahagi ko, yung opinion ay hindi mo nagustuhan, umalis ka na lang dito sa channel ko. Huwag ka nang manood dito. Ngayon, kung gusto mong kaming matuto sa'yo, ihayag mo para at least may magkaroon kami ng idea. At least, yung pala ang tama. Di ba? Hindi yung magko-comment ka dyan ng parang gusto mo pang i-down yung pagkatao namin. What? Yun ang punto ko rito. So, yun. At sana'y nagustuhan ninyo muli itong ating ibinabahaging video na ito. At kung kayo po ay nais magbigay ng iyong sariling opinion o reaction na may kaugnayan dito sa ibinabahagi nating video, i-comment mo lang yan sa ibaba mismo ng video na ito. At ihayag mo kung ano ang alam mong tama para sa'yo. At least, maintindihan din namin. Pakikinggan namin yan at babasahin namin yan. Yun naman po at maraming salamat pong muli at sana ipatuloy niyong tangkilikin itong ating ibinabahaging video dito sa channel na ito. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.